All praises ang netizens kay Jillian Ward, lalo nang makita sa behind the scenes ang effort sa kanyang dual role sa My Ilonggo Girl. Puno naman ng pasasalamat ang mga bida sa mga palangga dahil tutok na tutok ang mga kapuso sa mga plot twist sa buhay ni Tata. May chika si Lars Santiago. Naalala niyo pa ba ang isa sa matinding tapatan ni Venice at Tata? Anong ginawa mo sa asawa ko? Ang paghaharap ng dalawang karakter na ginagampanan noon ni Jillian Ward. Doble effort ng kunan. Sa behind the scenes ng #1 kilig serye sa prime time, kita kung paanong ibuhos ni Jill ang kanyang dedikasyon para bigyang hustisya ang dalawang role na malayong malaya ang ugali sa isa't isa. Action! Tila nakaluta nga si Jill na hawak ng staff habang binabato ang linya ni Venice. At ang finished product sa TV, Anong ginawa mo sa asawa ko? inulan yan ng papuri online. Kasabay ng pagtutok ng milyon-milyong kapuso sa episode kagabi. Magkakasunod kasi ang twists and turns sa buhay ni Tata na nasunugan pa ng bahay. Damang-dama ang saya sa set ng My Ilonggo Girl. Masaya po ako kasi ibig sabihin nun marami pong nanonood, maraming natutuwa sa show namin. So ayun lang po, very grateful, sobrang happy po ako and I feel so blessed. I'm just celebrating with everybody kasi nung sinabi po sa amin talagang sumisigaw yung prod, palakpakan kaming lahat kasi yesterday was a high rating din so we're just grateful. Pero mas marami pa raw ang dapat abangan. This week po lalabas na si Tata 2.0. Pati nga po sa ibang mga social media platforms, pinupost po nila, gumagawa sila ng mga edits na palaban na daw si Tata. So nakaka-excite po kung anong gagawin ngayon ni Tata, paano siya lalaban against kanila Venice, kanila Ma'am Vivian, Sugar. Spoiler alert! Dahil after ng inis, may isang eksenang magpapaiyak sa mga kapuso. Totoo, umiiyak talaga siya ng totoo kasi parang goodbye yung eksena, tapos parang ano siya, parang malapit siya sa real life scenario namin. So, ayun, na-feel ko po, actually nung sinushoot namin yung eksena yun, na-feel ko na genuine pala talaga si Michael. I mean, yung pagiging caring niya, pagiging mabait niya talaga sa akin. Nung we did the scene, I was looking into Jill's eyes and naramdaman ko talaga na i-cherish ko na itong moments nito kasi I don't want to take it for granted. Kumbaga, if this is our only project na I really enjoyed it and it's my way of parang saying thank you. Yung attachment ko with her, with the show, is very, very solid. So, yung mga ganun pong eksena, nadala na ako and talagang totoo na yung iyak ko. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Tunay na role model ang ilang celebrity na ginawa ng pagkilala ng Bureau of Internal Revenue, Quezon City dahil sa pagiging top taxpayers ng lungsod. Kabilang dyan sina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at its Showtime host, Vice Ganda. Makichika kay Aubrey Carampel. Sa ginanap na 2025 Regional Tax Campaign Kick-Off, pinarangalan ng BIR Quezon City ang top taxpayers sa lungsod. Kabilang dyan si Kapuso Primetime King at Family Feud host Dingdong Dantes na nagpaalala sa kapwa niya taxpayers. Digital na lahat ay online, mas napapabilis na ngayon ang ating obligasyon. Kaya wag po natin kalilimutan, malapit na April 15. Bayad po tayo ng tama, wastong buwis, syempre dahil mapupunta po ito para sa ating mga kababayan. Kinilala rin bilang top tax-paying media personality ang Kapuso Royal couple na sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo. Thank you po, maraming salamat at sana maging magandang ehemplo itong mga ginagawa namin para makapagbayad din tayo ng maayos sa tax at pinaka-importante siguro makapagbayad sa oras siguro para wala tayong maging problema. Gusto ko lang kayong i-remind na magbayad ho ng buwis sa tamang oras bilang isang responsible na Pilipino. At sa April 15, huwag niyo hong kakalimutan. Top taxpayer din si Kapuso comedy genius Michael V. At Bea Alonzo na nagpadala ng video message dahil hindi nakadalo sa event. Kabilang pa sa pinarangalan si Vice Ganda at iba pang host ng It's Showtime. At dahil sa nagbabayad tayo ng buwis, meron tayong karapatan na tanungin din, nasan yung binayad nating buwis?
Kasi misyon ng BIR, di ba po, gamitin ang mga perang yan for nation building and to uplift the lives of the Filipino people. Tama po ba? Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., mahalaga ang pakikiisa ng celebrity sa kanilang tax campaign na buwis na tapat, tagumpay nating lahat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Padami ng padami ang mga aabangan sa action-packed series ng mga batang Riles. Dagdag sa cast ang isang komedyante at isang young actress na tinutukso pa sa isa sa mga Riles boys. Makichika kay Lars Santiago. May pag-asa pa tayong maligtas sila. Ngayong gabi, mapapasabak sa panibagong aksyon sina Kidlat, played by Miguel Tan Felix, at Kulot na ginagampanan naman ni Kokoy De Santos. Ang kanilang panibagong misyon, iligtas ang mga kidnap victims na ginagawang organ donors nina Dr. K. Sobrang excited ang Riles Boys dahil may bagong parating na karakter sa serye. Ang dapat abangan, resback ba o kalaban din ang role ni Paulo Contis. Pero hindi namin alam kung masama ba talaga siya o magpapanggap na masama lang, di ba? Ang isang Paulo Contis. Malay natin, nakakatawa siya. Hindi natin Hindi natin alam, hindi natin alam. Okay dahil magaling din sa drama si Kuya Pao, baka drama rin yung ibigay sa kanya. First time ko makatrabaho si Sir Paulo Contis. So gusto kong abangan ko yung paano siya umeksena kasi super na starstruck po ako nung nakita ko siya sa Bubble Gang dati. Hindi lang si Paulo ang papasok sa mga batang Riles dahil makakasama rin nila ang isang sikat at magandang young actress. Dito nga raw inulan ng tukso si Rahil mula sa kanyang mga kasama. Ay, kung sino man po yan, hindi sana makatrabaho po siya ng maayos. Yan lang po. Ba't dati ba hindi maayos? Mas maayos, siyempre, kasi medyo, hindi ko naman kilala kung sino man yun. Sana. Ito mumulok ko. Namumula, ay nahulat. Mahal mo? Biglang ganun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Off to Los Angeles, California si primetime king Ding Dong Dantes para sa Manila International Film Festival. Kahit walang entry, excited si Dong dahil magpe-present daw siya ng special award sa isang very important pillar sa industriya. Looking forward din siya na makausap ang ilang Hollywood stars para sa tips at possible collab. Serve well, our best boy! Bittersweet ngayon ang feels ng Karat sa military announcement ng 17-member na si Wonu this April na nakaset ang kanyang enlistment. Ayon sa kanyang label na Pledis, umaasa sila sa love and support ng Karats. Where is the love? Where is the love? The love, the love. Familiar ba mga kapuso? Get ready dahil magko-concert dito sa Pilipinas this August ang American hip-hop group na Black Eyed Peas.